Yes naman talagang energy. Come on. An amazing Sunday, mga kapatid! Ayan na nga, oras natin ngayon, 2:35. May nakita kayong sumilip, hindi multo yon. Totoong tao yon. Yan po si Kuya Michael. Kasama po natin yan dito. Baka biglang nagulat kayo, hala, sino yon? Baka may nakikita kaming hindi dapat. Tao po yon. Totoo po siya, humihina. Alright, nako, eto na nga ang game na talaga tayo ha, para talaga sa 2 oras na umaatikabong chikahan. Alive na naman kayo, basta chikahan, tawanan, syempre. Pangmalakas ang kiligan yan, dito yan sa radyo at telebisyon. Kaya naman, kinig-nood na sa Radyo 592.3 True FM. At syempre, ha, dito na tayo sa totoo. Pwede kayong manood sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Uy, live tayo ha sa TikTok. Pwede kayong manood dyan. Oo, mag-comment kayo dyan. Kung may mga pa-shoutout kayo dyan. Sa Facebook natin, live na live din tayo. Kung hindi pa kayo naka-follow, bakit hindi? Bakit? I-follow nyo na yan. Of course, makakasama nyo ng 2 oras. Your pampa-good vibes, pampakulit, pampa-uy. Kasama nyo nga yung DJ Anna Ramsey. Alam nyo, napakabilis talaga ng araw. Biruin nyo, 1 linggo na lang, tapos na naman yung month ng Agosto. Diba? Burr month na. Magpapasko na naman. Diba? Ano ba mga senyales na nararamdaman nyo talaga na malapit na ang Pasko? Ako kasi araw-araw Pasko kasi yung dekorasyon namin doon Santa Claus, di na umalis doon sa ibabaw ng ref namin. Buong taon Pasko sa amin, ba't ganon? Hindi, di ba nakikita nyo minsan madadaanan nyo sa mga kapitbahay nyo, may mga yung mga pailaw-ilaw nila, may mga parol na, di ba? Ako, isang senyalis talaga pag nakikita ko talaga na meron ng mga queso de bola sa supermarket, no? Meron na. Napapansin nyo ba yon? Kasi nga talagang malapit na ang Pasko. And speaking of queso de bola, na-experience nyo na bang mabola? Kayo naman. Napapangiti ka na medyo naiinis ka, no? Kasi, alam mo nang binobola ka na, biktima ka ng pambobola, parang go ka pa rin ng go. Diba? Parang kilig-kiligan ka pa rin talaga. Oo. Alam mo na yan. Oo. Pero tuloy lang, sige, okay, oo. Pero ang tanong ko sa inyo, mga ka-matchmade, ha? Ano ba yung mga early signs na binobola ka lang ng isang tao? Sige nga, i-comment nyo sa akin yan. Bilang ang dami nating mga platform, may camera ako dito, may camera ako dito, may camera ako over there. Hello. Everywhere, live tayo, ha? Oo. I-comment yan mamaya, babasahin natin. Pero alam nyo na yan ha, dito ha, sa ating 2 oras sa pagsasamahan. Ang ganap natin dito, syempre mga kamachi, ay ipakilala. Oo, meron tayong ipapakilala na heart hunter mamaya. Dadamayan natin siya kung anong kanyang pinagdadaanan, kanyang road to recovery. Matapos masaktan ang kanyang, talagang lumagabog yung puso niya, nahulog eh. Nahulog, hindi nasalo. Oo, and we will match it up sa ating inimbitahan ngang 2 Cupido. Ayan ha, ang mga eto sinasabi ko sa inyo, mga mala-gymnastics yung mga natin, bisita nating Cupids ha. At saka may mga challenges sila dito na na kakaharapin at malalaman natin talaga, dun makakapili sa mga challenges na kakaharapin ng ating mga Cupids. Ayan, aabangan nyo yan. Gusto nyo yarn? I can't hear you. Kaway-kaway tayo, naka-live tayo today ha. Ang eksena sana ng ating mga Cupido, ayan ha. Mamaya malalaman ninyo, marami silang gagawin, may mga inihanda kaming mga questions at mga ipapagawa sa kanila. Basta, eto na, tungkol sa pambobola ang ating pag-uusapan. Mambobola! Puladas mo'y pigilan na. Wow.
Kulot-kulutan naman. Kulot-kulutan naman siya. Ayan ha, shoutout sa mga mambobola dyan. Nakakaloka kayo ha. Ang sarap nyo talagang i-dribble. O i-dribble, ganyan ang ganyan para magpaikot-ikot kayo dyan. Oo, mahilo kayo. Hanggang ma-realize nyo, ay, mali pala yung ginagawa kong pambobola. Oo. Naku. Pakda pa kayo dyan magpaasa ha. Ugaling-ugali nyo na yan. Oh, natahimik ka. Kasi natamaan ka. Eto na nga, nabola daw to sa court. Nabola sa court. Eto na ha, ang ating 20 years old na bisita na heart hunter kung tawagin. Eto na nga si Indira Sara Salinas mula sa Makati. Hello naman to you, Indira! Hello po. Ang ganda ni Indira, nakikita nyo ba? At saka hello din kay Doc Camille, syempre, na talagang fresh na fresh. Ang dami mong tulog today, Doc, ha? Ay, kasi bakasyon. Bakasyon. Ayan. Good afternoon. It's so nice to be back. Good afternoon po. Pero ito, i-chika na natin, Indira. Ano bang mga nangyari? Bakit ka nabola sa court? At saka bakit sa court talaga, no? So, ito nga. Eto na, ano nang ganap? Sige. Ano po, way back 2022, I was looking for a hobby and may friend po akong magaling mag-badminton. So, Okay. may mga tournament po siyang nasasalihan. Pero, meron pong one time na meron siyang friendly game lang na nasalihan. And, in-invite niya ako since I chatted her na I wanted to do hobbies. Mm-hmm. So, nung nagpunta po ako dun sa court with her, Mm-hmm. meron po kaming na-meet na guy na sobrang galing mag-badminton. Parang siya po yung pinakamagaling among all na naglalaro dun sa court. So, Okay. nakuha niya po talaga yung tingin ko talaga. Ay, ikaw naman talaga eh. Magaling ba talaga o ginawa mo na lang magaling dahil na-attract ka kaagad? Magaling po siya, pogi pa. Ay! May plus points. So, yung nakita mo parang ano kaagad, na-attract ka agad sa kanya. Yes po, tsaka tall, dark, and handsome siya. Ay, ganyan ba yung mga hinahanap mo? Yes. Tall, dark, and handsome. Handsome. Charay. Hindi, pasok siya sa ano mo. Sa Yes po. standards mo. Yes, kasi 5'9" po ako, so ang tangkad mo nga, no? So, siya mas matangkad pa sa'yo. yes po. Okay. 6'2". Okay, so nung nakita mo, sinong gumawa ng first move sa court? Siya. Siya, ang haba ng hair. Oh, ikaw na yan. Indira na to eh. Bakit ba? Okay, and then? After po nun, nagtititigan lang po talaga kami sa court. Pero ramdam ko po yung... maglalaro, hindi magtititigan. Bakit? Ramdam ko po yung tension. Naglaro para magtitigan? Nagpunta sa court para magtitigan? Pero actually, alam mo, sabi nila talaga, mga kapatid, dun mo daw talaga itetest muna. Halimbawa, strangers, nasa isang lugar kayo. Pag tumingin ka, tas tinitigan ka ng matagal, boom! Sa pool, alam mo na! Instant connection. Oh, matagal ang titigan nyo. Gano'ng katagal? Mayat-maya. Ang harap-harap mo talaga! Oh my God! Okay, so titigan. After ng titigan, anong next move? After po ng game, parang... Actually, hinahanap-hanap ko na po yung name niya sa mga kasama ko. Kaso? Mali po yung nasabi nilang pangalan sa akin. So, mali po yung na-search ko. So nag-stalk ka agad sa Facebook? Ako po yung nag-add. Ay. Wala namang mali kung babae ang unang gagawa ng move. Ganyan ang mga modern kababaihan. They wanna know agad-agad. Ano ba, mag-aaksaya ba tayo ng oras? I like you. Go, gawa agad ng move. So, in-accept ka ba niya? Opo, pero siya po yung unang nag-chat. Siya ang unang nag-chat. Ano yung unang chat na sinabi niya sa'yo? Kilala mo ba to? Tapos yung sinend niya pong name is yung pangalan po ng ex niya. Seryoso ba? Opo. Bakit naman yun? Hindi ko alam. Seryoso? Yun ang sinabi niya? Opo. So, syempre wala kang idea kung sino yun. Wala po. Pero kasi po, na-meet ko na po yung girl na kasama ko po sa volleyball. So active din sa paglalaro. Pero wala Opo. kang idea na ex niya yun. Opo. Okay, so after no, nag-chat kayo, nagligawan kayo. Gaano katagal ang ligawan stage? 2 months and 3 days and 4 minutes. Taray mo, Pisado mo, girl, ah.
Okay, dun sa 2 months na yon, nafe-feel mo ba na talagang sincere siya sa'yo? Siguro po sa first month namin, sobrang happy and kilig much talaga. Talaga. So, pinaramdam niya sa'yo na you're the one, ikaw lang, Yes. nag-iisa, special na babae. Okay, sa 2 months na yon. And then, ano nangyari? Bakit ka na bola? Paanong pambobola ba ang mga sinabi niya? Ano po, Sampulan mo nga kami ng nung parang pambobola. first time ko po dun sa court na yun, diba? Nung mga unang araw po. Mhm. Siya po kasi yung pinakamagaling. Tapos po, sinabihan niya po kung ang galing ko magdaro. Eh, hindi naman po ako marunong. Ay, so dun pa lang parang naniwala ka na, no? Alam mo sa sarili mong di ka magaling pero sinabihan ka ng magaling. Opo. Naku, mga mambobola talaga kayo eh. O tapos, ano pa? Yun po, sabi niya po, mukha daw po ako Miss Universe. Ano? Well, maganda Maganda naman naman, talaga, diba? mga kapatid, si Indira. At saka malaking bulas na, bata, matangkad siya. Oo, and then, ano pa? Ano pang mga pambobola yan? Sabi niya po, kung okay lang daw po bang i-add ako sa socials ko and yun. So parang nung nag-message po siya sa akin, puro pambobola na po yung mga chinachat niya. Alam mo kasi, Doc Camille, no, ako naniniwala ko, may dalawang klase ng pambobola, no. Ito yung pambobola na parang fun-fun lang, di ba? Yung to boost your ego, di ba? Lalo na kung manggagaling to sa taong mahal mo at mahal ka rin, di ba? Nasasabihin, ang ganda mo. Ganyan, ang sarap sa pakiramdam nun. Pero may klase rin kasi ng pambobola na tipong manipulative. Because meron siyang kino-cover na something, 'di ba? Dahil meron siyang kino-cover na situation, may ganong klaseng pambobola. So, with your case, hindi mo ba naramdaman na ginagawa niya 'yon dahil meron siyang tinatago sa Wala naman po. Hindi naman po. Hindi mo naramdaman. Sa bagay kasi, no, kapag talaga in In love ka love. kasi, Sobrang in love. masyado kang masaya, mataas ang emosyon. And mga kapatid, pag mataas ang emosyon natin, hindi tayo nagiging logical. Minsan na, di ba? Minsan, yun na lang masyadong mataas ang emosyon, nagiging focus na lang tayo doon. Hindi tayo nakakapag-decide ng tama, hindi tayo nakakagawa ng right judgments, hindi natin naiisip yung mga tama. Kasi, masaya ka lang, in love ka sa idea ng pagiging in love. Diba? Totoo yan, Ana. Kasi may mga pagkakataon, no? Lalo na pag yung ganyan na parang sinabi na maglalaro ng badminton, tapos kahit alam mo hindi ka magaling, ang una mong gagawin, kailangan bumili na ako ng bagong outfit pang badminton. Yun na tuloy. Di ba? Parang ang isipin mo kagad yung bang, ay, kailangan pakita ko sa kanya na motivated ako, driven ako dun sa sinasabi niya. So kahit na hindi totoo, na talagang alam mo wala kang kaalaman dun sa, kahit pag-score ng pagbabadminton, hindi mo alam, pero dahil nandyan siya, parang, ay, parang, Totoo. di ba, it adds a glow, hindi lang sa mata mo. Parang metaphor nga, no, parang sasabihin natin na palagi ba ang sports pwedeng connected sa love? Oo. Kasi parang dun mo makikita na sometimes a person becomes in control of the situation, lalo na dahil kasi marunong siya, di ba, magaling mag-badminton. So, nakikita mo na yung pamamaraan niya ng pambobola is to be in control. Di ba? Kaya hindi mo pa pwedeng manipulative, pero syempre hindi mo papakita yun. Syempre sabihin mo lang Yes. parang in control ka lang sa situation kasi aalagaan kita, tuturuan kita. Oo, gagamitan mo yan ng mga salitang mabubulaklak. Oo. Okay, so after nun, thank you Doc Camille. After nun, ano nang nangyari? Nagtagal ba yung relasyon ninyo? Gaano kahaba? We lasted for 1 year and 11 months. Matagal. Matagal-tagal ka rin nagpabola, girl. Ang haba rin ng pambobola sa'yo, no? Okay, so sa isang taon na yon, naging smooth ba yung relationship nyo? Yes, it was smooth throughout the whole year, but after po nung mga 1 year and 5 months po, doon na po kami nagkaroon ng complications. Ano yung complications na yon? I-share mo sa mga kapatid natin. Since may baby po siya, opo, pero hiwalay na po sila nung time na pumasok ako sa buhay niya. Okay. Na hindi niya sinabi sa'yo at first na meron na siyang anak. Opo, nasabi niya po yun sa akin, nagliligawan pa lang po kami. Hindi niya po sinabi yung first meet po namin, sinabi niya po like 1 month ago na.
Okay. After pala. Pero nung nalaman mo na may anak siya, pinagpatuloy niyo yung relasyon at nag-last siya ng more than a year. Opo, tinanggap ko po. Tinanggap mo kung sino siya. Okay, so ano yung pinaka naging dahilan kung bakit talaga nagtapos yung ano nyo, relasyon? He cheated po. Nanggigigil ako, pigilan niyo ako, nanggigigil ako. Napaka-OA ng DJ na to. Uy, hindi ha. Grabe, alam nyo yung pang-cheat talaga. Doc, meron ba tong psychological something? Bakit may mga tao talaga na hindi nagiging kontento sa isang tao? Okay, kung ang pag-uusapan yung sa ganitong klaseng cheating. Unang-una kasi, pwede natin sabihin na naging natural sa kanila yung pag-create ng ganitong attitude or behavior. Kasi, kumisan umpisa mo, cheating sa test, cheating sa ganitong parang walang hindi naman ako nahuhuli. Parang kahit tanungin lang, ay, okay lang, ganon. So, pwedeng, it will come to a point na yung sinasabi mo, totoo na. Remember, ang brain natin, kahit mambola ko sa isipan ko na ganito, in the span of parang mga 45 seconds, maniniwala na ako sa sinasabi kong hindi totoo. Ay, may ganun. Oo. So, yung neurotransmitters ng brain natin, pwedeng sabihin natin, sinasabi ko na, I'm working sa ganito, ganyan. Pero hindi totoo yun. Pero nasabi ko sa kanya. Tapos, pag may tinanong siya, nag-iisip na yung brain ko dahil kasi, ang pinaniniwalaan ko, nagtatrabaho na ako sa ganito, kahit hindi totoo. Parang you're convincing yourself na ito talaga. Oo, pero tatandaan nga natin, sabi ko nga sa yung mga neurotransmitters ng brain natin, 45 seconds pa, pwede na natin sabihin na yung pangbobola natin, panloloko natin, paniniwalaan na natin. Kaya tuloy, hindi mo mahalata. Dahil kasi akala mo, totoo talaga. And it will come to a point na mabibista mo lang if kung meron na talagang physical evidence. Kasi kung minsan sabihin pa natin, may magsabi, uy, Indira, alam mo, nakita ko yung gano'n. Hindi ako maniniwala. Hanggang hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. So, doon tayo nagkakaroon ng problema kasi it will add yung frustration mo, yung takot mo ngayon na baka nga mangyari to, tapos hindi naman totoo, hindi ko alam ang gagawin ko. So, the more na naapektuhan ka, yung self-esteem mo, yung ikaw mismo, yung strength mo bilang isang tao, nagkakaroon ka ng maling disposition kasi nagkakaroon ng confusion. Kasi meron itong tao na akala mo, yung kaibigan mo, yun na lang gugulo. Hindi mo naisip na siya yung tumutulong sa'yo. Kasi jaded ka dun sa mga nangyayari. Dahil, mahal ko to Yung emosyon mo, yung pinangungunahan mo hindi yung pag-iisip mo Yun ang mahirap. Yes, kaya talaga dapat sa sa pag-ibig, kailangan balance. Ang emosyon, Totoo yun. ang isip, hindi dapat lalamang ang isa diyan, no? Pero nung nalaman mo na nag-cheat sa ano yung rason talaga at sino ang ipinalit? Nalaman mo ba? Opo. So sino yung pinalit? Yung ex niya po. Yung ex niya na anak ng Na anak mommy ka. po ng baby. Oh my God. Okay. So, nung nalaman mo yon, paano mo hinandle yung situation na yon? Nung una po, kinausap ko po yung ex ko. Kung ano pong plano niya. Kasi I'm willing to give another chance. Kahit nalaman mo na niloko ka na niya? Opo. Pero Wow. kung mahal niya po yun, hindi ko po siya pipilitin na ako yung piliin. Grabe, no? Malalaman. Ibang klase ka, ihap. Ibang level. Ibang level. Parang masyado ka ng maraming bang experiences or talagang ikaw yung tipo ng tao na talagang gusto mo na makapagbigay ng magandang explanation para mas maintindihan mo yung situation. Kasi yung iba may mga tao, pag ina-explain ng maayos, mas kaya nilang makakope at makamove on Meron namang iba, parang ayoko na, pipigilan ko tapos bahala na lang ako. Siya hindi Gusto niya lahat meron Oo, na parang explanation. kahit maubos ka na, okay lang sa'yo. Oo. For the sake ng mga taong mahal mo. Ganon ka talaga magmahal, Indira. Siguro po before, Na iba Pero- ng standards sa Iba na siya ngayon. parang I learned my lesson po kasi after that relationship. And I think gano'n naman. Oo. And then I think meant to happen yan para matuto tayo, di ba? May mga ganong bagay na pinapa-experience sa atin para
sa susunod na ma-encounter natin yung same situation, alam na natin kung ano ang gagawin natin, di ba? Pero sa next na pagkakataon na mangyari ulit yun, tapos same ulit ng ginawa mo, iba na yung tawag doon, ha? Alam nyo na. Ayoko nang sabihin, pero alam nyo na yun. Dapat talaga natututo tayo sa mga experiences na na-encounter natin sa buhay natin, no? Pero ayun na nga, nalaman na natin ang kwento ng ating Heart Hunter for today. Ano naman kaya ang say ng ating mga kapatid, ng ating mga kamachi sa online? Magbasa nga tayo ng ating mga comments. Again, live na live po tayo ha sa ating nga pong TikTok. Sa mga hindi pa po naka-follow dyan, mag-follow na kayo mga kapatid. Naka-live din po tayo dyan. And of course, kinignood lang po tayo sa 1PH. Ayan, pwede rin po kayong tumutok dyan. There you go. Alright. Nasa na yung mga comments natin? Medyo mabagal lang yung aking Ayan, tuloy-tuloy lang ang inyong pag-comment pero ang daming mga viewers natin dito na parang relate daw sila na na-cheat na rin sila, ha? Oo, si Intan, parang damang-dama mo yung kwento, ha? Na-cheat na rin daw siya. At talagang may mga pagkakataon na parang magiging martyr ka sa buhay pag-ibig mo kasi nagmamahal ka. Totoo, may mga ganun, Dok, no? Nabubulagan ka eh. Kasi nga nangingibabaw yung pagmamahal mo. Kaya kahit masama na yung ginawa sa'yo, wala, tinutuloy mo lang, okay lang, parang ganun. Totoo yan eh. Kasi may mga pagkakataon na ang tingin nila sa love, it's something ideal. Hindi na nakikita yung realistic presentation na ano ba talaga yung pagmamahal. Yun yung kakaiba doon. Sometimes, pagdating sa ganyan, you have to make it a point na pag magmamahal ka, alamin mo kung ano talaga yung real meaning of love. Kasi kung hindi mo sasabi sa akin yung, di ba may mga ibang bata, ano yung love? Pagmamahal lang, hindi ganun yun eh. Mm-hmm. Dapat maintindihan mo na when you talk about love, it doesn't follow na nagmamahal ka lang. It follows respect, trust. Ang daming kalakip. Ang daming mga kalakip doon. Totoo yan. Ito kaway-kaway lang tayo sa mga kapatid natin na nakatutok dito sa Facebook page ng Radyo 592.3. Albert Herrera. Ayan, watching daw sila sa Bataan. Shout out dyan sa inyo. Relate na relate sa kwento ngayon. Hello. Magandang hapon din sa iyo, Aleni Junko. Oy, pero ito mamaya kikilalanin naman natin ang mga susubok na magpatibok ng puso ng ating Heart Hunter for today. Ang kanilang kwento sa pagbabalik. Kaya naman tutok lang dito sa Match Made with DJ Anna Ramsey. Hello! Yes, oras na nga natin ngayon mga kapatid. Napaka-RT. 3:03 na po ngayon ha. Ilang minuto matapos na nga po. Eto na, agad-agad. Siyempre, good vibes pa rin po ang hatid namin sa inyo dito sa radyo. Kasama nyo pa rin DJ Anna Ramsey. Pero may mga gusto lamang tayo mga pasalamatan. Ang ating sulit na panonood. Sulit TV, powered by TV5. Thank you so much! Maraming salamat! Sulit TV! At heto na, kilala natin na nga natin ang ating mga Cupido for today. Ito na ang ating Cupid number 1. Siya po ay 24 years old from San Jose del Monte, Bulacan. I-welcome po natin si Mark Kevin Balgoma. Hello! Bati ka muna, Mark! Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Mark, magmamarka sa puso't isipan mo. Tari, may baon agad Magmamarka sa... Ay, may baon. Ginagalingan ha? Okay. Mark, ikaw ay 24 years old at ikaw ba ay na-in love na talaga ng todo-todo noon? Ay, sobra. Iba ako magmahal. Talagang... Kasi... We are product of broken family, kaya gusto ko po ibigay talaga yung di po nangyari sa pamilya namin. Kaya gusto ko pong ganun po talaga magmahal, talagang bigay na bigay para po wala pong pamilyang masira po kagaya po sa amin. Gusto ko yung aura ni Mark, no? Para siyang nagre-report ng
ng weather na parang gusto ko yung aura niya. Parang reporter ang dating. Ganyan ka ba talaga, Mark? Oo. Ay, hindi mahirap yung ganyang mga pinagdaanan na yung mismo na experience mo sa loob ng pamilya ninyo na may mga hindi pagkakauna. Well, it's normal sa isang pamilya pero yung broken family, syempre, may trauma yan, 'di ba? And good thing na it's a lesson for you na talagang gusto mo sa magiging relasyon mo, hindi yun mangyayari, 'di ba? Yes, Ikaw po. ba, ano ba yung hinahanap mo sa isang babae? Siguro, ayusin niya muna yung sarili niya para pag once na pumasok sa isang relasyon, talagang masaya, walang masisirang pamilya, at stable sa buhay para yung family nyo in the future ay walang magsisisi na anak. Maprovide mo lahat ng sa pamilya mo. Stable ako, stable din siya, ganun po. Yes, importante yan na parehas kayong stable, o 'di ba? Bago pumasok sa isang relasyon. Hindi lang yung pagiging stable pagdating sa financial, Yes, no, po. but of course yung ready yung mental health mo, capable ka na talaga yung emosyon mo, wala Yes, po. kang mga baggages from your past experiences, 'di ba? So kailangan ganun talaga bago ka pumasok ng bagong relasyon. Pero ito, mag-relax ka muna diyan. Cupid number 1. Ipakilala na nga natin ang ating Cupid number 2. Siya ay isang 22 years old from Laguna. Uy, ito na nga, i-welcome na natin si Christopher Lomage. Hello! Hello po, good afternoon po DJ Ana, and good afternoon po sa mga nanonood sa live. Ako po si Christopher Cinco. Hello po. Christopher, 5? Yes po. Bagay na bagay ka dito. TV5. Ay, TV5. Radyo 5. O, diba? Christopher, ikaw ba, medyo mas bagets to kesa kay Mark. Ikaw na-experience mo na talaga yung totoong pagmamahal. For me po, yes po. And sa para sa akin po, ako po talaga yung iniiwan. Ay, Opo. talaga? Opo. Ano yung rason? Ba't ka iniiwan ka Baka nila? malas po talaga ako sa pag-ibig. Ay, ang sad naman. Walang malas sa pag-ibig, hindi mo pa lang talaga natatagpuan ang the one for you. Pero wag ka susuko, ha? Na mahanap ang the one. Pero ikaw ba, ano bang hinahanap mo sa isang kapartner? Hinahanap ko po sa isang kapartner ko po is yung naintindihan niya po yung ginagawa ko na sa buhay po, na kung ano lang po yung kaya ko maibigay, tatanggapin niya po ganun. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo sa buhay-buhay? Ikaw ba estudyante, nagtatrabaho na? Student po ako and nagtatalent din po ako sa mga workshop din po ganun. Inabot ko po yung pangarap ko na maybe one day maging artista din po. Ay, artista. Ayan. Okay, eto na. Medyo meron tayong background, ha? Indira, sa ating mga Cupids for today. Ngayon naman, eto na, ha? Salamat sa inyong mga kwento. Pero meron tayong challenge. Magkakaalamanan tayo dito sa ating unang mix and match tanungan na kung tawagin ay strike sa heart. Oy. Strike sa heart. Ayan, ha, para makastrike sa puso ng ating heart hunter, kailangan mo siyang ma-impress sa talas ng inyong pag-iisip. Oo, kaya naman ang tanong natin, sa anong sport mo maihahalin tulad ang ganda ng ating heart hunter, and bakit yun? Cupid number 1, are you ready? Ready na po. Okay, anong sagot mo dyan? Sa unang ginto ng medalya ng Pilipinas, yung gymnastic. Kasi ang totoo niyan, napakahirap ang sport na to kasi gymnastic ito. Sobrang selan at sobrang komplikado. Pero kapag napanood mo na yung mga atletang gumagawa nito, parang napamangha ka talaga. Kasi kung nakayanan namin yun bilang isang atleta, paano pa kaya yung pag-ibig namin sa'yo? Ay, taray. So may pagka-atleta pala to, no? Ano bang mo?
Ano ba sports mo? Ikaw ba mismo? Personally, anong sports mo, Mark? Sports ko po talaga ay volleyball. Sa po akong varsity player po sa school po namin. Niyayabangan mo naman kami sa varsity. So, Pwede mo na sabihin volleyball player. Kailangan talaga varsity player ko talaga ako. Yes, po. Hindi. yung Okay. ginagawa po namin po ma'am sa volleyball, pag-serve, pag-spike, pag-dig. So, Pag spike, pag ano? pag-spike po ng bola. Okay. Magaling ka mag-spike. Sobra. Ay. Gusto ko yung ganyan, no? Talagang pag binida mo yung sarili mo, itodo mo na. Ay, magaling daw siya sa sports, Indira, at volleyball. Naglalaro ka ba ng volleyball? Bukod sa badminton? Volleyball player, varsity din po. Varsity, oh! Ay, nagkakaintindihan agad. Magaling ka rin mag-spike. Apo, middle po ako. Ay, spikers. Spikers. Nako, parang may edge na agad ang Cupid number 1 natin. Magaling silang mag-spike. Nako, Christopher, sinasabi ko sa'yo. Ikaw, anong sagot mo naman sa'yo? Ako naman po sa weightlifting. Ay, okay. Para kasi sa akin, kahit anong bigat, kaya niyang dalhin. Pero wag na siyang mag-alala. Kasi papagaanin ko yan. Kasi sasamahan ko na siya. Pagagaanin. Pagagaanin daw niya. Ikaw ba may sports ka din? Yes po, I play basketball po and player din po ako nung high school. And also, weightlifting din po talaga ako. Nagbubuhat din po ako. Mahilig po ako magbuhat. Gaano kabigat yung pinakamabigat na nabuhat mo? Kaya mo ba buhatin si Indira? Ganyan? Malaking babae yan. Kayang-kaya po. Kaya-kaya mo. Ay, malalaman natin sa susunod na kabanata. Oy, pero kasi sa mga babae ba, ikaw personally, Indira, pag alam mong into sports talaga, may plus points talaga sa'yo. Opo, kasi gusto ko po yung physically fit and healthy. So, kailangan nag-e-engage sila sa mga ganyang klaseng activities. Yes po. Ayun. So, plus points kayo. Parehas kayong very sporty, ha? In fairness naman sa ating mga cupids. Pero para dubi-dubi-dap-dap. Ewan ko na rin talaga sa bibig ng host na to. O hindi, kasi feeling ko parang kaya nilang daigin talaga ang ating gold medalist na si Kaloy. Kaya nyo? Kaya nyo? Ito, parang nagulat ka, ha? At of course, si Heidi Lin, ha, sa ating mga gold medalist. Oo, kayang-kaya nyo ba yon? Oh, hindi sila Yes, nakasagot. Opo. Kaya. Ay, pero ito, para naman mas itodo pa ha ang kilig. Siyempre, ayan ha, makakalimutan ba naman naming magpaharana sa ating mga kamachi? Siyempre, alam nyo na yan, every Sunday meron tayong bisita na para pakiligin kayo sa mga songs na ihahandog para sa inyo. Eto na. Oo, nako. Etong ating magiging bisita, very, very talented talaga siya ha. And personally, nakasama ko na to kung saan talaga. Oo, siya ay of course winner na winner pagdating sa talent. Waging-wagi pa sa looks. O, 'di ba, mga girls, mga kumare ko diyan, mga ka-rainbow. Eto na ha, ang arrive nito ay talaga namang very demure, very cutesy, very mindful. Wow. At hindi lang yan, very nakakakilig. Ay, naku naman, ito na nga, let's welcome sa matchmade, Ron Macapagal. Hello, Ron! Hey, what's up, DJ Anna Ramsey? Hey, nice to see you! Nice to see you too. Grabe Kamusta ka. naman? Ayos na ayos po tayo dito. Hoy, very talented talaga to si Ron, ha? At talagang magaling siya sa kanyang ginagawa. How are you? Gano'ng ka-busy ngayon sa mga ganap mo sa buhay? I'm fine. Well, focus lang talaga ako sa music sa ngayon. And syempre, kung may mga opportunities pa na dumating, like acting and Why other, not? why not, diba? Oh, kasi nag-a-act ka din talaga, di ba? Yes, love ko rin talaga yung acting. May mga projects ka rin talaga na talagang waging-wagi ka sa acting. Yes po. I-share mo naman yan sa mga kapatid natin. Yes, ayun, dati acting muna, ngayon music. Pero sa future, why not both? Why not Diba? both pagsabayin, Oo, di ba? pagsabayin. Pero sa mga kamachi natin, yung mga nanonood ngayon, para mas makilala natin si Ron, paano ba nagsimula si Ron na pumasok sa industry na ito? Sa umpisa talaga indie films eh. Doon ako nag-start sa indie films. So, yun yung parang naging training ko sa acting. Kasi wala man akong prior experience. Pero after noon,
ayun, sumali ako sa show. Tapos doon ako nakilala rin, Oh, na-discover. yeah. Yes. And yun, tuloy-tuloy na doon from there on. Talagang pinursu ko na yung passion ko sa acting and ngayon talaga sa music. Wow. And si Ron po ay talaga nagsusulat din ng mga original songs niya, tama? Yes. And ikaw ba pag nagsusulat, Ron, gaano katagal yung proseso bago mabuo ang isang obra? Ang isang obra, naku, it depends rin eh. Kasi minsan kung talagang you're parang inspired ka, tapos nasa mood, and talagang tuloy-tuloy lang yung flow, Yes. mabilis lang. Pero minsan na talagang parang project yung kanta. Minsan di ka talaga, ang tagal eh. It takes months. Depende rin kasi talaga, no? Depende, Kung ano oo. yung emosyon na meron ka, kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Oo, kunyari magdrama-drama ka ngayon, pero ang saya-saya mo pala. Di ba? Ang hirap, Oo, no? Ang eh. hirap ng ganun, Oo. Oo. Uy, pero ito nga na pag-uusapan natin, Ron, ang tungkol sa pangbobola. Allah. Ala, ha? Oo. Ay, Ba't may-exit ka? Okay. Eto, ano lang, real talk lang tayo dito, Ron. Oh, sige, usapan. Real talk, ano ba, real talk? Oo. Oh, Ikaw sige. ba talagang pagdaanan mo rin na mambola ng isang babae? Ayan, Well, ano naman, kumbaga, minsan yung pambobola na, well, yung ginagawa ko, is yung parang Oo. more pag-compliment rin na, yun nga, to boost their, confidence. Yes. Na, diba? Oo. Parang minsan shy siya. Mm-mm, Pero, parang conversation starter ba? Parang gano'n. Okay. Parang, uy, ang ganda ng hair mo. Oo. Diba? Mga Ewan, ganong diba? ways. Yun yung Oo. kanina nabanggit ko ng mga kapatid na may dalawang class. Ito, opinion ko lang. Na may dalawang klaseng pambobola. Yun nga, yung to boost the ego, yung partner mo, di ba? Pero yung isa, yun na nga, yung manipulative kasi meron silang tinatago. Di ba? May mga ganong klase na klase ng pambobola. Parang, alam mo, na... Kasi nga, alam nyo naman kasi ayoko na lang mag-shoutout talaga ng names. Charot. Huwag muna yan. Huwag natin bigyan Charot lang, oo. Pero ikaw ba nakagawa ka na ng mga songs na patungkol sa pambobola? Or mostly, anong tema ng mga kanta mo? Yung mga tema ng kanta ko, love, being in love. Tapos meron rin yung mga breakup, yung parang falling out of love rin, yung ganun. And meron rin isang kanta tawag doon na Bakit Bawal Kita Mahalin? Yun naman, questioning love. Parang ganun. Ganong klase ng Bakit mga ba? kanta. Oo, parang iba-ibang situation ng love. Hindi lang parang in love ako. And follow na doon ka maglilinger. Kasi dito, siyempre, total parang sports ang dating, hindi mo kailangan ng pagdating sa pain, walang idol di ba? Yung team, di ba? Sinabi mo, TEAM, walang idol. Pero, pag ikaw naranasan mo lahat ito at naging maayos ka, nandun yung I sa win. W-I-N. Di ba? Win to win! Gusto ko yun. Ang segue mo yun, Doc, ha? Di ba? Nakikita mo na, kasi para manalo ka dito sa sa ganitong klaseng journey na nagmamahal, you have to win. Dahil kasi ang iisipin mo, hindi lang naman na pwede na sa kanya ko ididepende yung buhay ko. Ikaw rin, kailangan ang isipin mo na nalo ka. Dahil kasi napagdaanan mo lahat ito, nagiging maayos ka, at the same time, mas matututo ka sa pagkakataon na magkakaroon ka ng second chances or yung merong susunod na magmamahal sa'yo. Totoo. Tsaka sabi nila, di ba, parang hindi mo daw talaga, hindi ka totoong nagmamahal kung hindi ka nasasaktan. Yes. Kalakip talaga yan ng pagmamahal. Dahil magkaiba kayong tao, di ba? So, maraming differences. Pero, loving, it's a choice, di ba? So, nasa sa'yo talaga yan. And, kumbaga, mapapasabi ka na lang ng smile that it happened. Kumbaga nga na-experience mo. Pag nasaktan ka, ibig sabihin, ay na-experience ko yung true love. Totoo yun, Ana. At the same time, tatandaan natin, when you experience the pain, tomorrow it becomes your strength. Hindi yan yung sasabihin na pain tapos madidepress ako. Hindi. Make that pain a learning lesson. Make that pain na mas motivated ka. Kung ikaw dinuro-duro ka at sinabing gano'n na wala kang kwentang tao, ipakita mo. Mali yung magsasabihin mo na maghihigante ako. Ang paghihigante dito, yung ipakita mo na you shine. You at the same time, talagang mas magkakaroon ka ng achievement or talagang ipapakita mo na eto na ako ngayon. Kaya ko na lahat yung mga sinasabi nyo. Hindi ako yan. Ayun. Thank you so much, Doc Camille.
for sure, marami talaga tayong mapupulot pag si Doc Camille talaga. May mga lumalabas sa bibig niya na talagang matatago natin yan. O, diba? Pero eto, let's get to know more about this Cupids. At eto na nga ang ating challenge. Ibabalik na nga natin ang Song Linggong Pag-ibig. Oo, ayan ha. Alam nyo na yan, ang task kailangan mapakilig ang ating Heart Hunter sa inyong mga pang-gold medal na klaseng bosesan. Oh. Kailangan magpakitang gilas sa galing sa kantahan. Kung may isang kanta kayong iaalay kay Indira, ano ito at bakit? Syempre meron din dapat pa-sample dyan. O, simulan na nga natin sa ating Cupid number 1. Mark, go ahead. Di ako handa kasi talagang sintonado talaga ako. Ay, gusto ko yung may pauna na siya. So, kung mawala man siya sa tono, at least nasabi na niya. Oo. Pero handa akong gawin para kay Endra. Indira. Endra. Sino si Endra mo? Sino siya? May nakikita ka bang hindi namin nakikita? Endra? Indira. Indira. Mga, alam mo, mga more than, hour na tayo dito. Ngayon lang niya na-realize. As in Indira Hindi, Gandhi. Feeling ko, Doc, kinakabahan siya kasi nga. Ang ganda Katabi niya. niya si Indira. Ang ganda-ganda. Ganda. Okay, let's go, Mark. Ang kakantahin ko po para sa kanya ay I Believe I Can Fly. Kasi naniwala ako na sabay naming liparin ang mga pangarap namin po sa buhay. Sige, parinig nga. Pero sintonado po talaga ako. Okay lang yan. And I believe I can fly. And I believe I can touch the sky. Nanginginig pa yan, I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Pasensya naman. Ikaw naman talaga, binitin mo pa kami, Pero ang ganda ng rendition mo, yung pagninig. Gusto ko yun, May vibrato. May vibrato. Thank you so much, Mark, sa I Believe I Can Fly. Ikaw ba, Indira, napalipad ka pa doon sa version niya na yon? Nung nagsimula po siyang kumanta, grabe po. ramdam ko po yung Yung paglipad mo. hindi ko po alam. Unexplainable po. Thank you so much. O, pakinggan naman natin si Christopher, ang ating Cupid number 2. Let's go. Hello po. So, ang kakantahin ko po sa kanya is When I Met You. Bakit yun ang song na kakantahin mo? Kasi nung una ko siyang nakita, parang nag-spark agad yung paningin ko sa kanya. Ay, may spark. Okay, noted. You gave me a reason for my being and the love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life and I've gone beyond existing. And it all began when I met you. Ang taray! Tsaka iba yung titig mo talaga kay Indira, Talagang parang ramdam namin na gusto mong manalo dito, Anong say mo naman dyan, Indira? Nakakakilig po. Nakakakilig. Ang ganda po ng boses niya. Aminin natin, sa ating mga babae, eto, makalumang ways na, 'di ba? Na sana maibalik din yung hinaharana ka. Iba rin sa pakiramdam, kahit wala sa tono. Kahit wala sa tono yung nangaharana sa'yo. Pero ang feeling mo pag kinakantahan ka ng mga love songs, ng mga nanliligaw sa'yo, 'di ba? Parang ang sarap-sarap sa feeling. Parang ganda-gandahan ka. Ang haba-haba ng hair mo, hinaharana ka. O, 'di ba? Uy, palakpakan naman natin ang ating mga Cupids. Oo. Ayan pero syempre hindi pa natatapos dyan. Kung meron kayong favorite song talaga, yung gustong-gusto nyong kinakanta sa karaoke, tapos kasama nyo tong si Indira sa isang gathering, anong kanta ang pambato nyo na talagang mapapaganon si Indira? Anong piyesa to sa karaoke? Si Marco. Mark, ano ba mga pambato mo sa karaoke? Sa akin po yung yung buwan. Buwan? Buwan. Ay, sige Kasi nga. sa Bakit tuwing yun? sa tuwing nalulungkot tayo, nalulumbay.
Lagi lang natin tignan yung buwan. Oo. At yung buwan na yun ay nagsisilbing si Indira po. Oh, yan Taray! May baon ha. Ba't parang paiyak ka na, Mark? Nilalamig. Giniginaw ka. O sige nga, parinig nga niyang buwan na kanta. Mataas to Buwan. Pero baka uulan po. Okay lang, iintindihin ka namin. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-isa. Sana ay tabihan na sa ilalim ng puti. Bakit naman ganun yung version na yon? Parang... Ano ba, may sama ka pa ng loob na gusto mong ilabas ngayon? Linawin mo nga yan, Hama. Ano lang, tagay. Sayang naman kasi alam mo yung pangalan ni Indira, ang ibig sabihin nun, beauty. Ay, beauty. Eh di ba nabanggit niya yung word na ganda eh. Yes. Ramdam na sana ni Indira yung Sabi yung song. magaling sa puti. Parang may naipit. Oo. Uy, pero thank you so much, Mark, for the effort. Effort na talagang kantahin ang buwan. Hindi madaling kantahin yan Pero eto, si Christopher, anong pambato mo sa karaoke? Sige nga. Sa karaoke po, wala po eh. Ay. Kumbaga, bagong kanta. Wala sa karaoke. Taray Ay, ayaan mo papalagay namin. Oo, sige, ano yan? Sining po. Sining! Yes. Let's by- go. Let's hear it. It's art. Fairness sa upuan, no? Nung una siya kumanta. Charot. Okay. Mataas po eh, pero... di ko Okay na lang, po kaya. ibirit mo yan. It's not a flower until they bloom. Like my first time living life today I met you. Hate the things that humans have to die someday. 1,000 years won't do. No wonder I fell in love. Even though I'm scared to love, baby, I know the pain is unbearable. There's no way. Pinsalay ikinamada. Binipining may salamang ka. You've turned my limbics into a bouquet. Ikaw ay tila sining sa museyong di naluluma. Binibini kong ginto hanggang kaluluwa. Gonna give you like a necklace all my life. Wow! Ang galing Tsaka sumasabay talaga si Indira dun sa kanta Oh, may binubulong ka pa. May pagganong ka pa kay parang bang sinasabi mo, alam mo na, ako na. Indira, ano namang say mo dyan? Ano po, plus points po kasi favorite song ko yun. Ay, favorite song pa pala. Alam mo, yes. Paano? Isa kayo may ganun, may conviction yung yung action niya. Yes, Doc Camille, diba? Nako, iba din talaga yung impact, pagka yung song nakakakilig, nakakadagdag talaga sa, alam mo na, sa emosyon, lalo na pag nangliligaw ka dun sa isang babae, diba? So, alam nyo na mga kamachis, piliin ang tamang kanta. May factor yan talaga. malaking factor yun. Alam nyo, sa iba nga, parang sinabi niyo kung halimbawa, if you're deaf or you're even blind, pero pag nakadinig kayo ng music and then it's something na it's so pleasing, remember, it's a different language, pero yung language yan talagang hindi lang yung physical na anyo ng ng tao ang makakaramdam nun. Kaya nga sinasabi, music is the language of the soul. Yes, So that's talagang true. matinding factor yon. At syempre, hindi lang kilig factor doon. Ay. Talagang nag-i-initiate talaga siya ng possible, Ano yan? Ano yan, Doc? yung Possible- hormones mo, Oh. endorphins mo, yung Yes. oxytocins mo, lahat na yun. O, di ba? Tapos, ang lapit pa, baka naamoy niya yung pheromones, yung Ay. sinasabi ko sa yung gayuma. Ayan tayo, Doc, Anong susunod dyan?
Kayo nang bahala. Okay. Ayan na nga nako mga kamatchis. Nagustuhan nyo ba ang kanilang mga pasong number? Eto na ha, when we come back mga kamatchmade, huling pulsuhan na po tayo ha sa ating mga kupido. Pagalingan naman ito sa pagpapa-impress. Dito lang yan sa hottest dating show sa radyo, Matchmade. Kasama nyo nga, DJ Anna Ramsey. Tutok lang. Sa Panginoon muna. So, pagiging faithful. Kasi pag once na faithful yung isang lalaki, sunod-sunod na yung pagmamahal na binibigay, tiwala. Alam mo naman na unang pagitan natin ay parang dagat. Mababaw man yung panahon ng pagitan natin, pero mas laliman ko pa kung paano magiging tayo. Ay, ang lalim naman nga. Kaya mo bang idig yun? Ang lalim eh. Parang makata ka sa ano na yan ha? Sa mga say mo dyan, Mark ha? Ginagalingan ni Mark. Oo, Christopher. Thank you so much, Mark, ha, sa mga padagat mo. Salamat Uy, pero po. totoo yung sinabi niya, ha, na parang, kumbaga, iilapit mo sa Panginoon, di ba? Parang maging center niyo yung nasa taas kasi talagang i-guide yung relationship ninyo, di ba? Oo, pero si Christopher mukhang napapalunok ka. Parang kinakabahan ka ba sa sagot ni Mark? Yes Oo, po eh. ginalingan niya eh, no? Ikaw ba? Ako po, feeling ko para mapa-oo ko siya, siguro sa isang kindat. Ay! Nagigigil din Pero ako hindi. sa'yo eh. Okay. Sisilbihan ko siya and kung ano man yung gusto niyang itupad, susuportahan ko siya all throughout, through ups and downs. Wow, susuportahan. Actually, malaki factor talaga yan na kahit ano yung gustong i-pursue ng partner mo, 'di ba? Nasusuportahan mo siya, na nandyan ka sa likod niya, ano mang ma-experience niya, nasa taas man siya, nasa baba, malungkot, masaya. Hindi lang sa saya na nandyan ka, kahit anong malugmok siya sa kung ano mang problema, nandyan ka pa rin. Masarap sa pakiramdam na malaman na may taong nakaagapay sa iyo. Oh, dari ng mga sagutan ng ating mga cupids. Indira, ano naman ang masasabi mo doon? Dun po sa sinabi niya, more po sa sinabi niya kasi it's about God. Mhm. And lagi po nating unahin si God sa lahat ng gagawin natin. And then yung sa sinabi niya naman po, agree naman po ako doon. And love language ko po kasi yung pinagsisilbihan ako. Yes. And love language ko rin yung yung sinusuportahan ako kasi ayaw ko po ng dinidiktahan kung ano man yung passion ko sa buhay. Ayun, ako parang nalilito na naman po siya. Mga kapatid, nalilito na naman po si Indira. Nararamdaman po natin yan. Pero alamin muna natin, Doc, ano ba sa tingin mo ang mga sagutan ng ating mga cupids? First, siguro, una-una dahil kasi mga athletic to di ba? Puro mga varsity players, mga ganito. So, let's link sports to romance. When you talk of sports and romance, isa lang yan kinakailangan talaga ng effort. Na sinabi nga ni Indira, kailangan pinagsisilbihan. So, may effort talaga. Yes. But one thing, pag sa sports, meron tinatawag nga na unpredictability. Hindi natin alam kung kailan darating yung bagyo na pwedeng sabihin natin talagang makakalugmok sa atin. Just the same sa isang sports activity. Kung minsan, alam mo, win na yung dating mo, pero biglang natatalo. So, dapat handa. Balanse lang talaga. And siguro dahil kasi nagkakaroon kayo ng tamang effort, at the same time, nandun yung passion, unang-unang makakatulong sa inyo yung pagiging matatag. Kasi hindi pa pwede sabihin natin, di ba, nagkakaroon tayo ng mga previous episodes natin, na kumisan nagkakatalo dahil sa pera, Yes. dahil sa mga chismis ng mga kaibigan, or sul ng mga kaanak, yung mga toxic relatives na ganyan.
siguro dapat pagdating sa ganyan, you have to be very resilient or magiging matatag para sa ganun yung relationship nyo magtatagal. At dito, kahit na sabihin mo napaka-iksi ng oras, pinapakita nila yung mga ganitong klase. Ang hirap para sa isang maiksing oras na makapaghugot ka, makapag-explain ka. Pero nasa sa'yo pa rin, Indira, kung ano ba yung sinasabi natin na talagang magbibigay ng, sabihin natin, eto na siguro, start for a new journey in life dahil kasi bata ka pa lang. So, ang iniisip naman natin dito, hindi naman commitment, kung hindi magkaroon ka ng bagong inspirasyon. Ayun, ang ganda nun, Doc Camille, ha? Pero linawin lang natin sa mga sinabi ng ating Cupids, hindi pambobola yan. Ayan, ha? Alam mo naman, pag pambobola na, dadala na talaga si Indira, eh. Oo, pero Indira, ikaw, having said yung napagdaanan mo sa love, di ba, na cheat ka and all, ano yung biggest lesson na pwede mong i-share sa mga kapatid natin na naka-experience din ng ganun? Advice ko po is, kapag niloko po kayo ng guy or kung sino pa yung magloko sa relationship, once po na nagloko, I believe that once a cheater is always a cheater. Kaya, kapag nagloko po yung guy, it's either po hihiwalay nyo or mauubos kayo. So, always choose yourself and trust the process of healing. Ayun. May proseso ang lahat ng bagay, hindi minamadali. Thank you for sharing that, Indira. Pero eto na nga, pinakahihintay na natin, Indira, ha? Sino kaya ang napili mong kamatch? Ayan, ha? At bago mo sabihin ang pangalan, kailangan muna syempre na talagang sabihin ang rason kung bakit mo siya napili. Pero bago mo rin yan sagutin, gusto ko munang malaman dahil kanina nabanggit mo ang hinahanap mo sa isang lalaki at ang gusto mo yung tall, dark, and handsome, di ba? So, when it comes naman sa personality o yung pangloob, kumbaga na tinatawag natin, ano ba yung hinahanap mo? Gusto ko po may sense of humor and good in communicating and may sense kausap. May sense kausap. O, alam nyo na. Ayan, gusto siya pinapatawa. Kaming mga babae talaga, mga kapatid, alam niyo yan, yung mga nanonood, gustong-gusto natin pinatatawa tayo. Minsan nga kahit corny, basta matatawa na lang tayo eh. Oo, gusto natin kasi syempre laging masaya, 'di ba? Masayang kasama, may mga mahuhugot kang wisdom. And yung wisdom kasi na nakukuha yan sa experience eh, 'di ba? So masarap na natututo ka, may nakukuha, may napupulot kang aral sa partner mo, hindi lang basta nag-iibigan kayo, hindi lang basta porma, 'di ba? Meron kang napupulot na aral sa kanya. Ngayon, ang tanong, sino kaya sa tingin mo ang meron yan? Si Mark ba o si Christopher? Kaya naman, ibigay mo na ang rason kung bakit mo siya napili at ang Cupid na nagustuhan mo. I'll go for Christoph. Ay, agad-agad, no? Walang ano-ano to, no? Walang ayaw niyang mag-explain. Ayaw niya ng paligoy-ligoy. Christoph ako. Sabi ni Indira. Wala nang explain yan. So, ang napili mo ay si Christoph. Yes naman. Okay, bakit si Christoph ang napili mo, Indira? Kasi po, when it comes to love, yun nga po, dun po sa sinabi niya na susuportahan niya po ako sa kung ano man yung kung ano man yung hahatakin ko sa buhay and Hahatakin o... Tatahakin! Ano ba? Ano bang gusto mo? tatahakin sa buhay po. Parang yung path of life ko po. Okay. Susuportahan niya daw po ako and pagsisilbihan. Although, hindi naman yung sobrang pagsisilbihan, pero yung like, pagkukusa na lalabas yung pagka-feminine side ko sa pagiging manly niya. Kasi, yun po yung hinihiling ko sa mga guys na nakadate ko before is wala silang kusa. So, gusto ko po yung nagkukusa po sila as a man, alam nila yung gagawin to make a girl fall in love. And yung
as a girl, it's the little things that matter. So, yun. Ang ganda. Totoo. Minsan kasi yung mga kalalakihan, hindi nila nakikita yung pinakamaliit na details. Yun yung may pinakamalaking impact sa kababaihan. Diba? O, alam nyo na. Ikaw naman, ako, Christopher. Nadaan mo naman kasi pa sa pakindat mo kanina eh. Oo. Ano naman ang say mo dyan? Speechless ako, grabe. Akala ko si ano talaga. Oo. Si Mark ang mapipili. Pero lahat yun, sinasigurado ko lahat totoo yun. Hindi ako nabobola. Wow. Oh, sure na yan. Hindi kita bobolahin. Oh. Alright. Nako, congratulations naman ha. Oo, and of course si Mark, ano naman gusto mong sabihin kay Christopher and Indira? Ayun, masaya ako kasi nakapag-decide ka at sana, Christopher, wag mo na siyang bulayin. Alam ko namang nasa tamang kamay ka at nasa tamang tao ka. At sabi mo nga natuto ka sa mga nagdaanan mo. Congrats dahil ma-apply mo ito kay Christopher at congrats sa inyong dalawa. Congrats, ginaw na siya. Gusto na niya lumabas ng studio. Uy, pero maraming salamat ha. Talagang game na game din naman talaga ang ating Cupid number 1 na si Mark. Maraming salamat! And congratulations! Talagang another match made na naman tayo dito, mga kapatid. Congratulations nga kay Indira at kay Christopher. Pero bago tayo magtapos ha, syempre hindi natin palalampasin ang araw ng hindi na natin isi-celebrate ang birthday ng ating favorite Doki Dog! Yay! Thank you! Happy birthday, Dog! Happy birthday! Happy birthday, Thank Doc! you! Sobrang saya ko dito, no? Kaya talagang gusto ko yung palaging yung Sunday, inaabangan ko. Kaya nga nag-isip ko kanina, sabi ko, kung anong pwede kong gawin. Siguro lahat ng mga estudyante ko na interns ng psych, pagagawa ko na ng reflection paper. Kaya kailangan makikinig kayo at manonood for 2 hours para may credited hours. Kasi siguro, remember, when you talk of love, it's always not, hindi siya yung sabihin mo na lang na puro tungkol sa attraction, gano'n. It's always having a psychological perspective. At sana makita ng mga interns ko yun at ng ibang tao na pagdating sa ganitong pagkakataon, huwag niyo sasabihin na na-in love kayo kaagad. Maraming aspeto yun. Sabi nga, di ba, sabi ni Shakespeare na the course of true love is that it does not run smooth. So, ibig sabihin, marami kang challenges, maraming difficulties, and probably wanting match made is something that hindi lang siya sabihin mong nakakatuwa, pero kasi it's something na parang fulfilling din para sa akin. Kaya I'm so thankful na napunta ako dito. Kasi first, ayoko maging psychologist dito. Gusto ko talaga yung word na love expert na binigay niyo sa akin. So, thank you so much, Anne. Thank you sa lahat. Thank you sa lahat. Thank you so much, Doc. Alam mo kami, very blessed din kami talaga to have Doc Camille dito sa ating programa sa Matchmade. Of course, ang dami niyang na-share sa atin. Ako personally talagang
Mandami ko rin talagang natututunan na pwede ko rin talagang i-apply sa sarili kong life. Thank you. Oo. At share ko din yan sa mga kaibigan ko. Kaya naman, Doc, maraming salamat din for sharing your knowledge, no, sa ating mga kapatid at sa ating mga cupids at heart hunters na talagang nagiging bisita natin dito. Hindi ako magsasawa, basta kapag gusto nyo na palagi ako nandito, okay lang sa akin. At kaya nga, sinasabi ko, lagot na yung mga interns ko dahil kasi magkakaroon na kayo ng reflection paper dito. ay, babatiin ko lang si Glenn Sige, go. Sibuna tsaka si Amiela Pasyolan. Mga interns ko to from JRU. Actually, marami akong interns from FEU, UST, PUP, at saka sa Adamson this coming September. Kasi merong iba na ang opening pa lang ng classes itong September. Oh, yes. So, pwede kong i-invite yan. At sabi ko nga sa'yo, magiging assignment nila to. Ayan ako, kaya naman sinasabi ko sa inyo, tumutok talaga kayo lagi dito sa Matchmade. Muli, happy birthday, Doc Camille. Maraming salamat Thank you so po. much. Thank you. Yay! And of course, sa ating ng mga ating Heart Hunter and Cupids, maraming salamat din. And there you have it. Diyan na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw, mga kapatid. Muli maraming salamat sa inyong lahat na sumali, nakinig at talaga namang nag-comment pa sa ating mga platforms. Abangan na nga po ang susunod na episode ng Matchmade kung saan marami pa tayong pusong tutulungan hanggang sa susunod na linggo, 2:30 hanggang 4:30 po yan. Dito lamang yan sa 92.3 True FM. Dito na tayo sa totoo and of course sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Kaya naman, eto na, nakasama nyo ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Kwentong Match Made It Happen. Dito lamang yan sa Match Made. I love you so much!